Umalis muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police at ilan pang opisyal na namuno sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yun, tanggal yung director. Yung bagong director dyan, dyan sa Davao, tanggal na nirelieve. Nakatutok si Mari Zumali. Kasunod ang raid ng Philippine National Police sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Inalis muna sa pwesto ang... Kala ko i-detalye nyo naman nyo kung ano yung kaso ni... Kasi ganyan sila pag nag-explain pag nagbalita sila kay Pastor Kibuloy, paulit-ulit, kailangan talaga ipahiya nila si Pastor Kibuloy. Lahat ng kaso niya ilalagay. Paulit-ulit lang naman. Hindi naman nila kinukuha yung side ng KOJC. Regional Director ng Davao Region Police na nitong April 25 lang itinalaga. Gayon din ang 2 pang ibang opisyal at 12 iba pang pulis. Yan ay para lang maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant, what we can... Kaya mo nirelieve para kasi titingnan kung may pang-aabuso o mali yung pagsaserve ng warrant. Sa madaling salita, kung may maling nangyari. Ang tanong, ba't kailangan nyo i-relieve? Di ba? Bakit hindi nyo paharapin sa taong bayan? Bakit yun ganyan ginawa nila? Kasi alam mo dito, parang iniiwas na naman. Naalala nyo yun? Sino yun? Yung nakipag-negotiation sa China. Yung sino yon? Yung admiral? Di ba nakipag-negotiation sa biglang nawala. Nagkasakit daw. Tapos pagbalik may reason na. Parang ganito ginagawa, ba't nyo i-relieve? Pagpaliwanagin nyo sa taong bayan. Nire-relieve nyo, parang itatago nyo na naman Sususpendihin nyo para makapag-imbestiga. Ba't hindi ba kayo pwedeng mag-imbestiga nang nasa pwesto sila? Kalokohan to kasi ewan ko lang kung tama yung opinion ko, kung may na-interview ko sa SMNI, itatanong ko to kung meron kami ma-imbita. Hindi ko na itanong ito Kailangan bang suspindihin o i-relieve pag nag-iimbestiga? Kailangan bang itago o dapat ilabas nyo sa taong bayan nang lumabas ang katotohanan? Ayun si Carlos, di ba? Tell you sir na yung pag-i-implement po natin. Yes, si Carlos, hindi si Tariela yung nakipag-deal tapos nagkasakit di umano, itinago na. Warrant of arrest sa iba't iba pong lugar, nagsabay-sabay po ay grounded on the fact of information na na-receive po natin. Dita mo, mali ka ron Brad. Ay ma'am, mali ka dun ma'am. Ulitin ko yung pag-serve daw ng warrant sa iba't ibang lugar ay grounded on facts. Ulitin natin Lugar, nagsabay-sabay po ay grounded on the fact of information na na-receive. Grounded on the facts, on the information that they receive. Teka muna, uulitin ko, papaliwanag natin ng maayos Ang warrant of arrest, kailangan may address, isang lugar lang. Kasi dapat pag-apply mo niyan sa korte, may reasonable ka na pinapaniwalaan na si Pastor Kibuloy ay nandoon. May probable reason o may tama kayong matibay kayong paniniwala na andoon si Pastor Kibuloy. Kaya nga dapat yan may address. At alam ko ma'am, alam nyo yan kasi pulis po kayo and at the same time abogado po kayo. Ang tanong ko sa iyo ma'am, pwede ba mag-raid at hulihin ang isang tao with warrant of arrest sa 4 na lugar? Paano magkakaroon ng reasonable na presensya na si Pastor Kibuloy ay nandoon sa 4 na lugar? Ginawa niyong Diyos si Pastor Kibuloy.
How can he be on 4 different places? Doon pa lang, ma'am, alam mo nang huhula sila. Hindi talaga nila alam si Pastor Kibuloy. Halimbawa, ako'y nasa SMNI. Alam ko, andoon yung kasama ko, andun si Banatbay, andun si Boss Dada. Maghahanap pa ba ako doon sa bahay nila? Alam ko nandoon sila ngayon sa SMNI. Sinong bobo maniniwala sa ganong reasoning? Hahanapin ko si Banatbay sa SMNI, sa bahay niya, sa Japan, etc. etc. Anong mahirap intindihin doon? Paulit-ulit na to. Alam mo, sinagot na po ito ng KOJC, sinagot na ito ng SMNI, and yet, here you are. Ganyan pa rin ang explanation ninyo. Grounded on the facts na natanggap ninyo. Wow, ah. Isip po natin. Kabilang sa mga kumwestiyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil wala umanong ipinakitang search warrant ng i-raid ang mga ari-arian, iniutos niya ang paghahanda ng affidavit ng mga miyembrong naroon noong raid. Pinaimbentaryo rin niya ang mga nasirang ari-arian ng simbahan. Giit ng PNP, nararapat na bilang ang Tingnan mo, dyan pa ako asar-nasar. Eto mainstream media natin, wala nang alam kung hindi ilabas yung tubig na yan. Tubig. Sana pinakita nyo sino bang nabasa. Mga taga kay OJC o mga sundalo. Nakataas pa oh. Buti ko nakaganon. Tanong ko, meron na bang nasaktan sa inyo sa tubig na paganon? Sige nga. Parang kabubuhan na masyado ng media. Pinalaki nyo yung issue na yan. Alam mo itong mainstream media, parang hilig mag-cover ng water gun. Sa China, yan din ang ano nila. Tubig, 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 tubig. Itinubig para tayong iyakin, sumbong ng sumbong dahil tinubig tayo. May mamamatay ba dyan sa tubig? Pero yung nasaktang mga bata, hindi nyo i-cover. Asan yung tapat ninyo at walang kinikilingan? Yung mga nasaktang babae, hindi nyo kino-cover. Puro kayo paulit-ulit tubig. Para kayo yung mga dilawan eh. Yan ang paulit-ulit nilang sinasabi sa media. Tubig, 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 tubig. Hindi kayo patas. Ang daming photos at videos na nilabas ng SMNI, hindi nyo tinitake, hindi nyo kinukuha. Hindi na kayo patas magbalita. sa sitwasyon. Alam po natin yung high profile nature po ng ating subject, yung lugar kung saan po natin na in-implement itong mga service of warrant ay ina-expect po natin na may mga matatagpuan po tayo mga tao doon na possibly ay talagang magkakaroon po. And ito oh, teka muna, paki-double check nga ito, baka nagpapapansin lang. Saglit, may check ako ha. Papansin nga lang. Huwag nyo nang ibanggitin yung pangalan. Papansin. Papansin ha? Oh, sige, sige. Huwag nyo na. Ay, mga trolls, huwag nyo nang pansinin kasi pag binanggit nyo, natutuwa sila eh. Ng konting tensyon. Si Police Brigadier General Nicolas Torre na dating Quezon City Police Chief muna ang magiging direktor ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or Kapal ng mukha, sila pa yung magdidemanda. Tindi, no? Ang tindi nito mga to. Magdidemanda pa. Pambihira, obstruction of justice, ang hahaba ng baril ninyo. Naka-bulletproof kayo. Full armored kayo. Narinig nyo to? Sila pa ulitin natin na sila pa magdidemanda. Ng Davao Region Police. Kahapon sinampahan naman na ng PNP na reklamong obstruction of justice, disobedience to agents or persons in authority at violation ng Batas Pambansa No. 6 o possession of bladed. Grabe yung Pilipinas ngayon. Parang kabaligtaran nangyayari. Kayo pa ang may ganang magdemanda? Kalalakin yung tao, may baril kayo.
Ang humarang sa inyo, bata at saka babae. Kayo pa magdidemanda. Hindi nyo naman, warrant of arrest yung dala nyo, hindi nyo nga nilabas agad-agad. Tapos, nag-search kayo, naghalughog kayo. Hinanap nyo sa 4 na lugar. Isn't that harassment? Isn't that a political harassment? Tapos kayo pang pagdidemanda. Grabe itong mga ito. Hayop! Animal! Nakakagalit itong mga ito. Ang daming nasaktan sa KOJC. Kayo pa magdidemanda. Asan ang konsensya na itong mga ito? May nasaktan ba sa inyo? Sige nga. Dahil sa tubig? Ang haba ng baril ninyo, ang kakapal ng suot ninyo, may nasaktan. Pinakain pa nga kayo, pinagpahinga pa nga kayo. Ididemanda nyo pa? Wow. Grabe. Grabe itong mga to. Grabe. Weapons of pointed objects ang 6 na taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa GMA Integrated News, Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, ganun sabihin mo. Ha? Mariz Umali Naktut. Kanino ba galing yung yung walang kinikilingan? Totoo ba yung wala silang kinikilingan? Naniniwala pa kayo dun sa wala silang kinikilingan? Sabi dito, wow sa Pilipinas ngayon talaga, di ba? Naisipin mo, yung pulis, tinaya ang buhay nila para linisin ang Davao. Sila pa sinuspindin yung mga animal. Yung mayor na hindi nangungurakot ng Davao, binabantaan nyo pa ng suspension. Huwag nyo sabihin hindi totoo. Ito huwag nyo sabihin hindi totoo yun. Huwag nyo sabihin na nagkamali si Rocky ron. Baka soplaking kayo lahat dyan ni Mayor Baste. Ginigipit nyo sila Mayor Baste dyan, ang ayos ng ginagawa. Animal talaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Oh. Totoo yan, hayop ang mga yan, sabi ni Julius Condes. Hayop, ang linis-linis, ang payapa ng Davao. Nililinis pa ang Davao sa mga adik, tas ginigipit nyo ngayon. Tas pinapalabas nyo magulo ang Davao. Yan style nila eh. Lalabas nila magulo ang Davao. Kaya sila pasugod ng pasugod. Ba't kayo nagdala ng 2 batalyon dyan? May pulis naman dyan. Bakit kayo nagpasugod ng SAF? Para harasin ang mga Duterte. Para harasin si Pastor. Para palabasin nyo magulo ang Davao. Alam mo, kayo magulo. Matagal nang maayos ang Davao, sinisira ninyo. Di, ito tanong ko lang ha. Seriously. Ano ang naaambag nyo sa Davao? Nakakatulong pa ba yung liderato nyo sa Davao? Sige nga. Ano ang ambag nyo sa Davao? Pampagulo kayo. Shit. Ito, asikasuhin nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May big-time oil price hike na asahan sa susunod na linggo. Hanggang piso at 60 sentimo kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Yan. Yan ang tataas. Magpagas na kayo ngayon. Diesel tataas ng 1.40 to 1.60. Kerosene tataas 1.70 to 2 pesos per liter yan ha. Gasoline 50 hanggang 70 cents. Magpagas na kayo. Yan ang bagong Pilipinas. Tumataas lahat ng presyo. Kakanta tayo ng bagong Pilipinas hymn. Yung maayos na Davao, ginugulo ninyo. Yung wala kayong respeto sa relihiyon, wala kayong respeto sa babae at bata. Tapos, pagtaas ng presyo, hindi nyo kayang anuhin. Ha? Kung sasabihin hindi, nangyayari po yan sa ibang bansa. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito yung kahirapan. Alam ko, ayan na naman ang sasabihin ng mga tarantadong mga bashers dito. Pasensya na po Lagi ako naiinis dyan eh. Sasabihin nila yung palusot na
Saan ba hindi tumataas ang presyo ng gasolina? Lahat naman ng bansa tumataas ang gasolina. Pero sumasabay yung ekonomiya nila. Kaya nilang bumili. Bibigyan kita ng halimbawa. Gamitin na lang natin si Hart Evangelista. Total, alam nating mayaman siya, may pera siya. Tumaas ang gasolina ng piso. Tingin mo iindahin niya? Ngayon, tingnan natin yung umi-extra para maging jeepney driver ng once a week o twice a week. Umi-extra lang para makaipon dahil wala siyang trabaho. Yung diesel na tataas ng 140 to 160 per liter, iindahin niya? Yan ay sagot ko sa inyo mga tanga. Na lagi nyo kino-compare lahat naman ng ibang bansa tumataas. Hindi po. Kasi ang problema niyan, kahit tumaas ang gasolina, kung tumataas ang kalidad ng buhay natin, ikinumpare ko kanina, na tumataas naman ang buhay, halimbawa ni Hart Evangelista. Okay lang. Kahit tumaas pa yan ng 5 piso per liter, walang problema. Baka nga V8 ang mga sasakyan niyan eh. Walang problema. Tayo, tumataas ang presyo ng mga bilihin. May naidadagdag bang trabaho? Yang kakabiyahin nyo, meron na bang malinaw? Lagay nyo sa zona nyo, ha? Yang biyahin nyo, anong pakinabang natin dyan? May na-create bang trabaho? Anong negosyo na itayo niyang biyahin nyo ng biyahe? Asan ang negosyong na ipasok niyan? Asan ang trabaho? Kung may trabaho, walang problema ang pagtaas ng presyo. Wala kayong nagagawang trabaho eh. Puro kayo panglabas. I-memorize nyo, kantahin ang Pilipinas, bagong Pilipinas sim. Pwe. Ano po yung tagon dito, Jocelina Perea? Hindi po sa ibang bansa po, ha? Pag tumaas presyo, nagtataas din ang sweldo nila. Hindi ko mag-gets yung tanong. Hanggang 2 piso naman ang inaasahang price hike sa kerosene. Wala na tayong magagawa dyan. Pustahan tayo hanggang 2028 ang problema natin yan. Next topic na tayo. Wala tayong mapapala dyan. Yung dollar nga, pataas ng pataas eh. The next performance will start momentarily.